Si Haring Balbas. Noong unang panahon, may isang kahariang pinamumunuan ng dakilang hari. Meron siyang anak na babae na gusto niyang makapag-asawa. Pero ubod naman ang ganda ang prinsesa. Masyado naman itong mayabang at masama ang ugali. Naniniwala ang hari na magbabago ang ugali nito kapag nagpakasal na siya. Pero pinagtawanan lamang ng prinsesa at ininsulto ang lahat ng prinsipe at maharlikang nanliligaw sa kanya. Mga kaibigan, mga maharlikang hari at prinsipe, narito na ang aking anak. Ay nako, masyado siyang maliit. Ay nako, itong isa naman ubod ng taba. Sobrang tangkad. Ano ka, poste? Sobrang pandak, parang duwende. Bawat isa sa kanila ay iniinsulto ng prinsesa, mapahari, prinsipe, duke, pinuno o maharlika man. Nananatiling tahimik ang hari kahit nagagalit na ito sa anak hanggang sa biniro ng prinsesa ang isang lalaki na may balbas. Tignan niyo siya. Pwedeng ipanlampaso ang kanyang balbas. Dapat siyang tawaging Haring Balbas. Napakasama mo! Bakit mo iniinsulto ang mga maharlikang ito? Dahil dyan, sinasabi ko sa'yo, ipapakasal kita sa susunod na lalaking papasok sa palasyo. Prinsipe man o siya ay isang pulubi. Paglipas ng 2 araw, natupad ang sinabi ng hari. Isang magpipipa ang pumasok sa kanilang hardin. Nagsimulang tumugtog at nanghingi ng limos. Nang mapansin siya ng hari, dinala ng mga kawal ang magpipipa sa palasyo at tulad ng nabanggit, iniutos ang pagpapakasal ng prinsesa sa kanya. Nagulat ang magpipipa, pero natuwa ito. Pero ang prinsesa umiyak at tumutol. Pero hindi siya pinakinggan ng ama at tinuloy ang kanilang kasal. Inutos pa niya sa mag-asawa na, maghanda na kayong dalawa. Hindi kayo pwedeng manatili rito. Dapat maglakbay kayong mag-asawa. At umalis ang magpipipa at ang prinsesa mula sa palasyo para maglakbay sa malayo. Malayo ang kanilang nilakbay hanggang makarating sila sa isang magandang kagubatan. At sino naman kaya ang namumuno sa magandang gubat na ito? Aba, sino pa? Kundi ang dakilang Haring Balbas. Nako, nagkamali ako tungkol sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nakarating sa isang malaking pastulan. Sino naman kaya ang namumuno sa malaking pastulan na ito? Aba, sino pa? Kundi yung dakilang Haring Balbas. Nako, nagkamali ako. At nakarating sila sa isang malaking syudad. Sabihin mo sa akin, sino kayang namumuno sa malaking syudad na ito? Aba, sino pa? Kundi ang dakilang Haring Balbas. Nako, nagkamali talaga ako tungkol sa kanya. Hindi ko siya dapat ininsulto at binaliwala. Bakit mo ba sinasabi yan? Pakiramdam mo ba nagkamali ka ng pagpapakasal sa akin? Hindi na nakakibo ang prinsesa hanggang sa makarating na ang mag-asawa sa dulo ng bayan kung saan ay may maliit na kubo. Nagulat ang prinsesa. Ay nako, Diyos ko po! Napakaliit ng bahay mo. At nasan ang iyong mga utusan? Utusan? Mahal ko. Tayo mismo ang gagawa ng mga gawaing bahay dito. Wala tayong utusan. Kaunti lamang ang pagkain nila sa bahay, kaya mabilis itong maubos. Nahihirapan ding magluto ang prinsesa dahil hindi siya marunong. Kaya tinutulungan siya ng kanyang asawa. Kumukuha ng dahon ang magpipipa para ihabi ng prinsesa at gawing basket. Ngunit nasusugatan naman ang prinsesa. Walang magawa ang magpipipa. Hindi ka marunong magluto? Hindi ka marunong maghabi? Anong klaseng asawa meron ako? Wala ka naman palang silbi. Teka, ahanap ako ng paraan. Naisip ng magpipipa na maghulma ng kawali at palayok at nagtayo ng tindahan kung saan ibebenta ang mga ito ng prinsesa dahil sa kanyang ganda. Maraming bumibili ng kanyang mga paninda at yung iba bumabalik pa at paulit-ulit bumibili. Hanggang isang araw, habang nagtitinda sa gitna ng kalsada, isang lasing na sundalo ang dumating sakay ng kabayo at
sumira lamang ang kanyang mga paninda. Nalungkot ang prinsesa at hindi tumigil sa pag-iyak. Ano nang mangyayari sa akin? Ano na lang ang sabihin ng asawa ko? Umuwi siya at kinuwento ang nangyari sa asawa. Anong klaseng tao ka ba? Sino ba naman kasing ang alam magtitinda dun mismo sa gitna ng kalsada? Pati pagtinda hindi mo kayang gawin. Galing ako kanina sa palasyo at kailangan daw nila ng utusan sa kusina. At pwede ka daw mamasukan dun. Magtatrabaho ka bilang utusan. At nagtrabaho nga ang prinsesa sa kusina ng palasyo, kung saan siya naglilinis buong magdamag. Kailangan niyang linisin ang sahig, chimenea, pugon, at maging ang mga lutuan at kubyertos. Sa kanyang pag-uwi, nakakapagdala siya ng pagkain sa kanilang bahay. Ilang araw niya itong tiniis hanggang sa marinig niya ang anunsyo ng pagpapakasal ng panganay na anak ng hari. Sabik na sabik ang taong bayan habang mabigat at malungkot ang kanyang kalooban noong araw ng kasal. Masaya ang lahat sa pagdiriwang. Sumilip siya sa bintana para makita ang mga bisita at sinabing, Kung hindi siguro ako mapagmalaki, maaaring ako pa sana ang napangasawa ni Haring Balbas. Ano ba itong nagawa ko? Tinawag mo ba ang pangalan ko? Oh, mahal na hari, patawad. Ayoko sanang makita mo ako sa ganitong itsura ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-iisa. Sumama ka sa akin. Dinala siya ng hari sa isang malaking palasyo kung saan naroon lahat ng maharlika, pati ang kanyang ama. Nagtawanan silang lahat nang makita siya, lalong nasaktan ang kawawang prinsesa. Mahal na hari, patawarin niyo akong lahat sa naging ugali ko. Natutunan ko na ang aking leksyon. Huwag kang mag-alala, mahal na prinsesa. Ako ang magpipipang pinakasalan mo at naging asawa mo sa maliit na kubo. Ako rin ang sundalong sumira ng iyong mga paninda. Ginawa ko lamang ang lahat ng iyon para malaman mo na masama ang pagiging mapagmalaki, mahal na prinsesa, at ito ang ugaling sisira sa iyong pagkatao. Natutunan mo na ang iyong leksyon at naging mapagkumbaba ka na. Halika, mahal ko. Pakakasalan kita para maging reyna. At nagpakasal si Haring Balbas at ang prinsesa at namuhay sila ng mapayapa.